For 10-4, meron tayong N1. Now, thing, person, place, animal, etc. No, N2 na position. Basically, mga nouns plus particle no. Don't forget particle no. And then positions. Meron tayong nouns na nagde-denote ng position. No? For example, meron tayong table dito, no? Ito yung Nihongo. Ito yung Eigo or English, Japanese, English. So, pag nakikita kayo ng position na uwe, it means on, above, over. So, pag nakakita kayo ng on top of table or on table, tsukue no uwe. No? Again, thing no particle. Tsukue no uwe. On top of the table, on the table. Tsukue no uwe. Pag naman shita, it means under, below, or beneath. For example, isu no shita. Isu no shita, which means under the chair. Alright? So, basically, yung mga noun natin, dagdagan mo ng particle na no, and then any position na nakikita nyo dito sa pink na to. How about in front of me? Watashi no mae. Watashi no mae. For example, nasa likod mo. Sa likod mo. Anata no ushiro. Anata no ushiro. Nasa likod ng elephant. Elephant no ushiro. Nasa likod ng electric fan. Fan no ushiro. Nasa likod ng glass. Grass no ushiro. Alright? Migi. Sa kanan, sa right nitong bagay na to. Or sa right ko. Watashi no migi. Watashi no migi. Anata no migi. Kaban no migi. Isu no migi. Isu no hitari, which means left side naman. Hidari, left side. Pen no migi. Sharp pencil no migi. Okay? Paano naman kapag naka? That means in, nasa loob, or inside. Kaban no naka. Inside the bag, kaban no naka. Inside the house, uchi no naka. Ie no naka. Nasa loob ng box. Hako no naka. Okay? Kapag sa labas naman ng bahay, sa labas ng mall, soto, yung term natin. Ie no soto, mall no soto, depato no soto, supa no soto. Alright? Paano na pag next door or next? Kalapit lang, kalapit. Tonari. So, sa tabi ng teddy bear no tonari. Or katabi ng bahay ko, uchi no tonari. Or room, heya no tonari. Alright? As in yung kasunod kong kwarto, kasunod kong bahay. Pag chikaku naman, yung malapit lang, nasa vicinity. Malapit sa bahay ko, ie no chikaku. Malapit sa mall, mall no chikaku. Nasa vicinity ng department store, depato no chikaku. Alright? Pag nasa gitna, or in between, or among, aida naman ang nating noun. For example, nasa pagitan namin ni Shina-sang, watashi to Shina-sang no aida. Alright? Nasa pagitan ng cat and dog, neko to inu no aida. Alright? Nasa pagitan ng computer at glass, pasokon to glass no aida. Wakarimashita ka minasang? はい、はい、わかりまし。わかりましたた。はい、じゃあ次。Example. On the desk, there is a picture. So, yung lugar natin ay on top of the desk or on the desk. There is a picture. Yung mangyayari dyan, magiging on the desk. Ano nga ulit ang on the desk? Ano ang on? Uwe, di ba? So, tsukue no uwe. No? Tsukue no uwe ni shashin ga arimasu. Tsukue no uwe ni shashin ga arimasu. Again, on the desk, so tsukue no uwe, denoted by particle ni dahil naging lugar na siya. No? Sa taas ng table. Diba? Lugar yon ni shashin ga arimasu. Paano naman kapag the picture is on the desk? Kung kanina ang focus mo yung lugar
Ngayon naman, yung picture. So, katulad ng diniscuss natin kanina, magpapalit lang, no? Shashin wa tsukue no ue ni arimasu. Okay? So, kung ang gusto mong focus ay yung place natin, uunahin mo yung place and then ni. Pag ang gusto mong focus ay yung noun natin o yung pinag-uusapan, gagawin mong noun, wa. Alright? Noun, wa, tsukue no ue ni arimasu. Any questions for this one so far? ありません。Okay. Paano naman kapag I met a friend near the station? Sasagutin ko na rin. I met a friend near the station. Eki no station. Station is eki. And then near is chikaku, no? Eki no chikaku de. Meron tayong de. Tomodachi ni aimashita. Tomodachi ni aimashita. Sensei, bakit de yan? Kasi ang verb natin ay hindi arimas, hindi imas. It's another verb na aimas. Pag imas at arimas yan, pwedeng-pwede nating i-denote yung lugar na ni. Pero, pag gumamit na tayo ng other verbs like tabemas, nomimas, then ang gamit natin. Kasi susundan niya yung mga tinuro nating past lessons na kapag gumamit ka ng verb tapos gusto mong i-denote kung saan nangyari, yung verb na yon, ang particle mo ay de. Okay? Actually, interchangeable naman ang ni at de as long as ang pinagagamitan mo ay verbs or dinedenote mo kung saang action, kung saang place nangyayari yung action. Alright? But particular na kapag arimas at imas ang verbs mo, ni ang nagde-denote ng place mo. Pero pag others lang yan, other verbs, pwedeng de, pwedeng ni. Okay? Pag meron tayong N1 no, N2, pwede yung de, pwedeng ni. Daijoubu desu ka, minasan? はい、大丈夫です。大丈夫です。 Okay, sige. Baka nagsusulat rin ka, dinadigest nyo, no? Pero basically, yung concept lang ng N1 thing, place, person, place, or anything, parang to, itong sinulat ko kanina, N1 thing, person, place, animal, etc. No? N2, kapag ginamit mo itong combination na to, ibig sabihin, itong combo na to ay nagiging lugar, no? Na nagde-denote kung saan nag-exist yung someone or something or some animal. Okay. Any questions sa 10-4? ありま Minasan? ありません。 Okay. Sige, digest niyo muna yan. Alright, medyo tricky lang yung concept. Pero basically, magiging lugar lang siya. Kasi, dinagdagan mo ng no position. No and position. Okay. I think last na to, no? For our grammar pattern, meron tayong N-5. Meron tayong N1 ya, N2 nado. N1 ya, N2 nado. Alright? And tong N1 ya, N2, pwedeng wala nang nado. N1 ya, N2 lang. Alright? Hindi na kailangang may nado. N1 ya, N2 would just mean N1, N2, and so on. Pag dinagdagan mo ng N1 ya, N2 nado, magiging N1, N2, and so on and so forth. Alright? Again, sinulat lang dito na can only use ya, but nado may also be added at the end. For example, there are pens, papers, and so on inside my bag. There are pens, papers, and so on inside my bag. Ano nga ulit ang inside my bag? Meron tayong noun and then position, no? So, kaban no naka. Alright. And my
pwede namang alisin na tong watashi no kasi sure naman na ikaw yung nagsasalita. So, negligible na siya. Pwedeng scrap. Kasi gets naman ng kausap mo na bag mo yung pinag-uusapan. So, kaban no naka ni pen ya kami ga arimasu. Watashi no kaban no naka ni pen ya kami ga arimasu. Alright? So, meron tayong watashi no kaban no naka ni. Watashi no may bag no naka ni. Kaban no naka ni, bag no naka ni. So, inside my bag, denoted by particle ni kasi naging lugar na siya. Pen, ya, kami ga arimasu. So, there is a pen, paper, and others, and so on inside my bag. Alright? Or pwede rin naman na watashi no kaban no naka ni pen ya kami nado ga arimasu. So, there are pens, papers, and so on and so forth inside my bag. Daijoubu desu ka, minsan? Wakarimashita ka? Question, Sensei. Go. For that one po ba, nado yung parang signifier na end na yung pag-list niya? Para lang siyang so forth, no? Ang ya natin ay yung so on, yung nado natin is so forth. It does not necessarily mean na yun yung end ng list niya, no? So, parang nagbibigay siya ng examples among others. Parang ganon. So, meron akong pen, meron akong papers, and others. Alright? Hi, wakarimashita. Okay. How about the others? Any questions? None? Okay. So, wakarimashita ka, minasan? Hi, wakarimashita. Okay. So, yung exercise nyo for 5 minutes is mag-construct ng sentence na may ya and nado, N1 ya and 2 nado, and then yung kanina, yung mga hindi nakapag-send, yung N1 no, N2 na position. N1 thing, place, person, animal, etc. No, N2 position. So, dalawang sentences. And then, mag-break muna tayo, and then after break, sabihin nyo sa akin kung ano yung sentences nyo. Daijoubu desu ka, minasan? Hi, Okay. Hi, katagosaimasu. So, be back by 8:20, but be ready with your sentences. Okay? Hi, katagosaimasu.